Nung ako'y naging leader ng iglesia noong 2019, nakilala ko ang dalawang nakatataas na leader. Kapag nagbabahagi sila ng katotohanan at tumutugon sa mga issue, hinaharap nila ang punot dulo ng usapin. Ibinabahagi at sinusuri ang mga bagay mula sa ibabaw hanggang sa lumalim sa maayos na paraan. Ramdam ko na ako'y nakinabang sa pakikinig dito. Naisip kong may malawak silang pananaw sa mga bagay-bagay na sila ay may realidad ng katotohanan. Sa aking limitadong karanasan sa buhay, naisip kong kapag may mga ganyang tao na gagabay sa akin, tiyak na mabilis akong uunlad at lalo ko pang matututuhan ang katotohanan. At masisiguro ang aking kaligtasan. Pagkatapos noon, anumang issue o paghihirap ang hinaharap ko sa aking gawain, ang una kong ginagawa ay sulatan sila, humihingi ng tulong. Mabusisi sila at nagkakaloob ng mga direksyon sa patnubay sa kanilang mga tugon. Nagbibigay ng mga solusyon sa mga problema ko. Hinangaan ko sila at lalo pa akong umasa sa kanila. Sa paglipas ng panahon, hinahanap ko sila para humingi ng tulong na lutasin ang bawat issue, malaki at maliit. Kahit sa mga pangkalahatang gawain. Sa tuwing ako ay nasa negatibong kalagayan, hindi ako tumutuon sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at paghahanap ng katotohanan o sa pagbabahagi sa sister na kapareha ko. Bagkus ay naghihintay ako ng pagtitipon kasama ang mga leader na yon para malutas ito. Kapag nagbabahagi sila sa mga pagtitipon, nakikinig ako ng masinsinan at masigasig na nagtatala. Natatakot na may makaligtaan ako. Sa mga pagtitipon, madalas nilang ipaalam at suriin ang aming mga problema. At agad nila kaming pupunahin kung makikipagtalo kami at ipagtatanggol namin ang aming mga sarili kapag ibinawasto kami. Minsan, kapag nagpakita ako ng katiwalian na mismong ako ay walang kamalayan, na ipapaalam nila ang mga nakatagong motibo sa mga yon at nasusuri ang kalikasan ng mga kilos ko. Lalo nitong pinalakas ang pakiramdam ko na nauunawaan nila ang katotohanan at tinataglay ang realidad nito. Kaya lalo ko pa silang tiningala at hinangaan. Pero matapos ko silang makilala sa maikling panahon, napagtanto ko na kapag lumulutas sila ng mga problema, ipinapaalam lang nila ang tiwaling disposisyon na aming ipinakita. Pero halos hindi ibinabahagi ang ipinakita nilang katiwalian o kanilang aktwal na mga karanasan. Kadalasan ay sinasabi lang nila ang sarili nilang positibong pagpasok na para bang wala silang kahit na anong katiwalian at tunay na nakapagsasagawa sila ng katotohanan. Medyo nadama ko na tila nakatuon silang ganap sa gawain at wala silang anumang pagpasok sa buhay. Gayunpaman, naisip ko na nagagawa nilang makita ang mga issue ng iba at nagagabayan nila ang aming gawain. Kaya hindi ba iyon isang uri ng pagpasok sa buhay at realidad? Kaya patuloy ko silang hinangaan, inidolo, at ginaya ko pa ang kanilang estilo ng paggawa. Nang makakita ako ng mga issue sa mga tungkulin ng mga kapatid o ng tiwaling disposisyon na kanilang inihayag, katulad ng mga leader na yon, walang tigil ko silang ininantad at iniwasto. Bilang resulta, ang iba sa kanila ay nalugmok sa pagiging negatibo at natakot sa akin. Napigilan ko sila. Masyado ko silang hinangaan. Kaya nang naharap ako sa mga issue, hindi ako sumandal sa Diyos at nagganap ng katotohanan. Pagkus ay sila ang aking hinanap para ayusin ang mga bagay-bagay. Unti-unti, naramdaman kong ang aking pag-iisip ay lalong lumalabo at mas naguguluhan ako sa mga bagay-bagay. Sa kalagayan ng mga kapatid at mga issue sa gawain, hindi ko talaga maintindihan ang mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung anong gagawin sa mga problemang nalulutas ko naman noon. Hindi ko maramdaman ang gawain ng banal na espiritu at lalo akong nawalan ng kakayahan. Pero hindi pa rin ako nagnilay sa aking sarili. Isang araw noong Abril,
Nakatanggap ako ng hindi inaasahang balita na ang dalawang leader na yon ay umamin sa pagkakamali at nagbitiw, na sila ay nalantad bilang mga huwad na leader, mga taong hindi naghahanap ng katotohanan. Hindi talaga ako makapaniwala na ito ay totoo. Sa loob ng ilang araw, isip ako ng isip kung paano nila nagawang umamin sa pagkakamali at pagbitiw. Napakarami nilang alam at may kakayahan sa gawain. Nailantad sila bilang mga taong hindi naghahanap ng katotohanan at hindi ako pumantay sa kanila. Kaya magagawa ko ba ng mabuti ang tungkulin ko at maililigtas ba ako ng Diyos kung patuloy kong isasagawa ang aking pananampalataya ng ganoon? Balisa talaga ako noong panahong yon. Naisipan ko pa ngang umamin sa aking pagkakamali at magbitiw. Pero malinaw na malinaw kong nakikita na wala ako sa tamang kalagayan. Tinanong ko ang aking sarili kung ang aking pananampalataya ay nasa Diyos o nasa tao. Bakit magkakaroon ng ganoon kalaking epekto sa akin ang pagbibitiw ng dalawang nakatataas na leader? Hanggang sa puntong pakiramdam ko ay wala akong pag-asa na mailigtas ng Diyos. Napagtanto kong may puwang sa aking puso para sa mga tao na nakalabag sa disposisyon ng Diyos. Natatakot, dali-dali akong nagdasal. Hinihiling sa Diyos na gabayan ako para malaman ko ang sarili kong katiwalian. Kinabukasan, nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos. Ang pinakamabuting gawin ng mga taong nagsasabi na sumusunod sila sa Diyos ay imulat ang kanilang mga mata at tumingin ng husto upang makita kung sino talaga ang pinaniniwalaan nila. Ang Diyos ba talaga ang pinaniniwalaan mo o si Satanas? Kung alam mo na hindi ang Diyos ang pinaniniwalaan mo, kundi ang sarili mong mga idolo, ang pinakamabuting gawin ay huwag mong sabihin na isa kang mananampalataya. Kung talagang hindi mo alam kung sino ang iyong pinaniniwalaan, muli, ang pinakamabuting gawin ay huwag mong sabihin na isa kang mananampalataya. Ang pagsasabi niyon ay kalapastanganan. Walang sino mang pumipilit sa iyo na maniwala sa Diyos. Huwag ninyong sabihing naniniwala kayo sa akin. Sawa na ako sa ganyang pananalita at ayaw ko nang marinig iyong muli dahil ang pinaniniwalaan ninyo ay ang mga idolo sa inyong puso at ang lokal na mga maton sa inyo. Ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos ay nakapupukaw damdamin para sa akin, lalo na ang bahagi na imulat ang kanilang mga mata at tumingin ng husto upang makita kung sino talaga ang pinaniniwalaan nila. Labis yung nakaaanting para sa akin. Daramdaman kong tinatawag ako ng Diyos. Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng aking mga interaction sa mga leader na yon, dahil nakita kong malinaw at sistematiko ang paraan nila ng paglutas sa mga bagay-bagay at organisado sila sa kanilang pananalita, pakiramdam ko'y alam nila ang katotohanan at tagli nila ang realidad ng katotohanan. At kung mas makikipagbahaginan ako sa kanila, mas mabilis akong uunlad sa buhay at masisiguro ko ang aking kaligtasan. Kaya anumang issue o paghihirap ang aking hinarap, imbis na sumantig sa Diyos at hanapin ang katotohanan para sa resolusyon, lagi ko silang hinahanap at sinasandigan at ginagawa ang anumang sabihin nila. Sa aking puso, naging mga idolo ko na sila, mga sandigan ko. Ngayon na umamin sila sa pagkakamali at nagbitiw, pakiramdam ko'y wala akong direksyon, walang landas sa sarili kong tungkulin. At sa wakas, napagtanto ko na noon pa'y sumasandig at umaasa ako sa mga tao, hindi sa Diyos. Sa panlabas, may pananampalataya ako sa Diyos at gumagawa ng tungkulin. At araw-araw akong nananalangin sa Diyos. Pero wala talagang puwang para sa Diyos sa aking puso. Lagi akong naghahanap ng mga tao
at nakikinig sa kanila sa tuwing nahaharap sa mga issue. Malinaw na nananalig ako sa mga tao, pero sinasabi ko pa rin nananalig ako sa Diyos. Dinadaya ko ang Diyos, nilalapastangan siya. Naisip ko ang mga salitang ito mula sa Diyos. Ang mga taong nananalig sa Diyos ay dapat sumunod sa Diyos at sumamba sa Kanya. Huwag mong dakilain o tingalain ang sino mang tao. Huwag mong unahin ang Diyos, ipangalawa ang mga tao na iyong tinitingala at ipangatlo ang iyong sarili. Walang sino mang dapat magkaroon ng lugar sa iyong puso at hindi mo dapat isaalang-alang ang mga tao. Lalo na ang iyong mga iginagalang na kapareho ng Diyos na Kanyang kapantay. Hindi ito katanggap-tanggap para sa Diyos. Naramdaman ko talaga na ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay hindi maaaring malabag. Malinaw na sinabi sa atin ng Diyos na sa ating pananampalataya, kailangan nating sambahin ng Diyos at igalang siya bilang dakila. Dapat tayong sumantig sa Diyos at tumingala sa Kanya at hindi tumingala sa tao. Lubos niyang hindi papayagan ang sino man na purihin at sundin ang taong nagkukunwaring nananampalataya sa Kanya. Iyan ay isang paglabag sa disposisyon ng Diyos na hindi niya pahihintulutan. Sa ilang sandali, nanalangin ako sa Diyos ng husto at nagnilay kung bakit labis kong hinangaan ang dalawang leader na yon. Nabasa ko ang ilan sa mga salita ng Diyos na nakatulong sa aking maunawaan ng bahagya ang issue na ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hindi ang pagpapakumbaba ni Kristo ang hinahangaan mo, kundi ang mga huwad na pastol na may bantog na katayuan. Hindi mo minamahal ang pagiging kaibig-ibig o karunungan ni Kristo, kundi iyong mahahalay na nakalublob sa karumihan ng mundo. Tinatawanan mo ang pasakit ni Kristo na walang lugar na mapagpapahingahan ng Kanyang ulo. Ngunit hinahangaan mo ang mga bangkay na naghahanap ng mga alay at namumuhay sa kabuktutan. Hindi ka handang magdusa sa tabi ni Kristo, ngunit masayang inihahagis ang sarili sa mga bisig ng mga walang habas na antikristo. Kahit na tinutustusan ka lamang nila ng laman, mga salita at kontrol. Kahit ngayon, bumabaling pa rin sa kanila ang puso mo, tungo sa kanilang reputasyon, sa kanilang katayuan, sa kanilang impluensya. Gayunpaman, patuloy kang nagtataglay ng saloobin na nahihirapan kang paniwalaan ang gawain ni Kristo at mabigat sa kalooban mong tanggapin ito. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong kulang ka sa pananampalataya upang kilalanin si Kristo. Ang dahilan kung bakit ka sumunod sa Kanya hanggang ngayon ay dahil lamang wala kang ibang pagpipilian. Nangingibabaw sa puso mo magpakailanman ang isang serye ng matatayog na imahe. Hindi mo makakalimutan ang kanilang bawat salita at gawa, ni ang kanilang maimpluwensyang mga salita at mga kamay. Sa mga puso ninyo, sila ay kataas-taasan at mga bayani magpakailanman, ngunit hindi ganito para sa Kristo ng kasalukuyan. Wala siyang halaga sa puso mo magpakailanman at hindi karapat-dapat sa paggalang magpakailanman sapagkat napakakaraniwan niya. May lubhang napakaliit na impluwensya at malayo sa pagiging napakatayog. Ano man ang antas ng isang leader o manggagawa, kung sinasamba ninyo siya dahil sa pagkaunawa sa katiting na katotohanan at sa pagkakaroon ng kaunting kaloob, at naniniwala kayong taglay niya ang realidad ng katotohanan at matutulungan niya kayo, at kung pinagpipitagan ninyo siya at umaasa sa kanya sa lahat ng bagay at sinusubukang matamo ang kaligtasan sa pamamagitan nito, kahangalan at kamangmangan ito. At sa huli, ang lahat ng ito ay mauuwi lang sa wala dahil ang pinagsimulan ay likas na mali. Kahit gaano pa karaming katotohanan ang nauunawaan ng isang tao,
walang sino mang makahahalili kay Kristo. At kahit gaano pa siya kahusay, hindi ibig sabihin nito na taglay niya ang katotohanan. Kaya ang mga sumasamba, nagpipitagan, at sumusunod sa mga tao ay palalayasin lahat sa huli at kokondanahin silang lahat. Kapag ang mga tao ay naniniwala sa Diyos, maaari lamang nilang ipagpitagan at sundan ang Diyos. Ano man ang kanilang ranggo sa pamunuan, karaniwang tao pa rin ang mga leader at manggagawa. Kung itinuturing mo sila bilang mga direktang nakatataas sa iyo, kung sa pakiramdam mo ay nakalalamang sila kaysa sa iyo, na mas magaling sila kaysa sa iyo, at na dapat kanilang pamunuan na lagi silang nakatataas sa lahat ng iba pa, mali iyon. Kahibangan mo iyon. At ano ang mga ibubunga ng kahibangang ito? Magiging dahilan ito para sukatin mo ang iyong mga leader laban sa mga hinihingi na hindi naaayon sa realidad, at hindi mo magagawang tratuhin ng tama ang mga problema at pagkukulang na mayroon sila. Kasabay nito, nang hindi namamalayan, maaakit ka rin ng lubusan sa kanilang pambihirang katangian, mga kaloob at talento. Kaya bago mo pa malaman, sinasamba mo na sila at naging mga Diyos mo na sila. Ang landas na iyon, mula sa sandaling nagsisimula na silang maging huwaran mo, pakay ng pagsamba mo, hanggang sa sandaling maging isa ka sa kanilang mga tagasunod, ang aakay sa iyo palayo sa Diyos nang hindi mo namamalayan. At kahit habang unti-unti kang lumalayo sa Diyos, maniniwala ka pa rin na sumusunod ka sa Diyos, na ikaw ay nasa sambahayan ng Diyos, na ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Ngunit sa totoo lang, natangay ka na pala palayo ng mga kampon ni Satanas, ng mga antikristo, at ni hindi mo madarama ito na isang lubhang mapanganib na kalagayan. Para malutas ang problemang ito, kinakailangan sa isang banda na makilala ang kalikasan at diwa ng mga antikristo, na mahalata ang pangit na itsura ng pagkapuot ng mga antikristo sa katotohanan at ng paglaban nila sa Diyos. Gayon din, kinakailangan maging pamilyar sa mga madadalas gamiting diskarte ng mga antikristo sa panloloko at panlilinlang ng mga tao, pati na ang paraan kung paano nila ginagawa ang mga bagay-bagay. Sa kabilang banda naman, dapat ninyong hangarin ang kaalaman sa disposisyon at diwa ng Diyos. Dapat maging malinaw sa inyo na si Kristo lamang ang katotohanan, ang daan at ang buhay, at na ang pagsamba sa kanino mang tao ay magdadala sa inyo ng kapahamakan at kasawian. Dapat magtiwala kayo na si Kristo lamang ang makapagliligtas sa mga tao, at dapat ninyong sundan at sundin si Kristo ng may lubos na pananampalataya. Ito lamang ang tamang landas ng pag-iral ng tao. Maaaring sabihin ng ilan, may mga dahilan nga ako sa pagsambang ginagawa ko sa mga leader. Sa puso ko, natural kong sinasamba ang sinumang may talento. Sinasamba ko ang sinumang leader na naaayon sa aking mga kuro-kuro. Bakit mo ipinipilit na sambahin ang tao bagaman naniniwala ka sa Diyos? Matapos sabihin at gawin ang lahat, sino ba ang magliligtas sa iyo? Sino ang tunay na nagmamahal sa iyo at nagpoprotekta sa iyo? Hindi mo ba talaga nakikita? Kung nananalig ka sa Diyos at sinusundan mo ang Diyos, dapat kang makinig sa kanyang salita, at kung may nagsasalita at gumagawa ng wasto at umaayon ito sa mga prinsipyo ng katotohanan, hindi pa ba tama ang pagsunod sa katotohanan? Bakit napakasama mo? Bakit ka nagpupumilit na humanap ng isang taong sinasamba mo para sundin? Bakit mo ba gustong maging alipin ni Satanas? Bakit hindi ka nalang maging isang lingkod ng katotohanan? Ipinapakita nito kung may katinoan at dignidad ang isang tao.
Noong nabasa ko ang mga sipi na ito, naramdaman kong ako ay isang alipin ni Satanas, tulad ng inilarawan ng Diyos. Ginusto kong sambahin at sundin ang mga tao. Hinangaan ko yung may mga katayuan, may mga kaloob na magagaling magsalita. Nang makitang nauunawaan ng mga nakatataas na leader na yon, ang pinaka mahalagang bahagi ng mga bagay-bagay sa tuwing nagbabahagi ng katotohanan at tumulutas na mga issue, idagdag pa ang makitang malinaw at maayos ang kanilang pagbabahagi. Naakit ako sa kanilang mga kaloob at sa kanilang kakayahan sa paggawa. Naramdaman kong nauunawaan nila ang katotohanan at taglay nila ang realidad ng katotohanan. Kaya bulag akong humanga at umasa sa kanila. Akala ko sa pangunguna nila sa akin, matututuhan ko ang katotohanan at magagawa ang aking trabaho ng maayos. Na mabilis akong uunlad sa buhay at magkakaroon ng pag-asang mailigtas. At kung wala ang kanilang tulong at patnubay, ang aking pag-asa sa kaligtasan ay liliit. Kulong-gulo ako. Bulag na bulag. Ang Diyos ang pinagmumula ng katotohanan. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa mga tao ng katotohanan, makalulutas sa ating mga problema at paghihirap, at makapagliligtas sa atin mula sa mga pwersa ni Satanas. Kaano man kataas ang katayuan ng isang tao, ano man ang kanyang taglay na kaloob o abilidad, isa pa rin siyang taong ginawang tiwali ni Satanas, at hindi natin siya maaaring sandigan o sambahin. Kahit na bilang isang mananampalataya, walang puwang ang Diyos sa puso ko. Sa pagharap sa mga problema, hindi ako kailanman umasa sa Diyos o naghanap ng katotohanan. Pagkus ako'y naghintay sa mga taong yon na dumating at ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi ba't kahangalan yon? Ang mga leader na yon ay may kabatiran sa ilang problema at kaya nilang ipaliwanag ang kanilang pagkaunawa. Pero ito na ang lahat ng natutuhan nila mula sa mga salita ng Diyos. Isa pa, gaano man sila katalino o kagaling magsalita, mga tiwaling tao lang sila. At hindi man lang nagtataglay ng katotohanan. Kinailangan din nilang tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos at kailangan nila ang pagliligtas ng Diyos. Pero sinamba at tiningala ko sila. Gusto ko pa ngang umasa sa kanila sa aking landas ng pananampalataya patungo sa kaligtasan. Isa talaga akong mangmang. Nakatatakot para sa akin na makita ito. Kailanman ay hindi ko naisip na titigil ako sa paghahanap ng katotohanan na ako ay bulag na sasamba sa mga tao, na maglalagay ako ng isang tao sa pedestal sa aking puso na mas mataas pa sa Diyos. Inilayo ko na ang aking sarili sa Diyos at ipinagkanulo siya. Nasa landas ako, laban sa Diyos. Pinuno ako ng kaisipang ito ng pagkakonsensya at pagsisisi, at gusto kong magsisi sa Diyos. Kalaunan, nalaman ko ang dahilan ng pagbibitiw ng dalawang nakatataas na leader na yon. Ang isa sa kanila ay naghahangad ng reputasyon at katayuan, at laging gusto magpakitang gilas at hangaan sa kanyang gawain. Nung walang mga resulta sa kanyang gawain, siya ay nanlumo at nagpakatamad. Maraming beses sinubukan ng mga kapatid na magbahagi at tumulong sa kanya, pero hindi siya nagbago. Sa huli, wala siyang natatapos na totoong gawain, kaya siya nagbitiw. Ang isa naman ay hinadlangan ng kanyang pamilya at nagreklamo sa hirap ng pananampalataya sa Diyos. Kaya isinuko niya ang kanyang tungkulin at umuwi upang mamuhay kasama ang kanyang pamilya. Nagulat ako nang marinig ko yun. Karaniwan silang nagsasalita ng may kayabangan sa kanilang pagbabahagi sa mga pagtitipon at matatas sa paglutas ng problema ng iba. Kaya paanong nanghina sila nang sila mismo ang humarap sa kaparehong mga issue? Bakit hindi nila maisagawa ang katotohanan? Akala ko dati ay kaya nilang isagawa ang katotohanan, na taglay nila ang realidad ng katotohanan,
Pero sa wakas, nakita ko na wala talaga silang taglay na realidad ng katotohanan. Nagmaktol sila at iwinaksi ang kanilang mga tungkulin nang may magkompromiso sa kanilang mga interes. Hindi talaga nila hinangad ang katotohanan. Ang matayog na imahe nila sa aking puso ay gumuho sa isang iglap. Kalaunan, nabasa ko ang ilang salita ng Diyos tungkol sa isyong ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang hawakan ang mga salita ng Diyos at magawang ipaliwanag ang mga ito nang hindi nahihiya ay hindi nangangahulugan na taglay mo ang realidad. Ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iyong iniisip. Kung nagtataglay ka ng realidad, ay hindi nababatay sa kung ano ang iyong sinasabi. Sa halip, nababatay ito sa iyong isinasabuhay. Kapag naging buhay at likas na pagpapahayag mo ang mga salita ng Diyos, saka lamang masasabi na taglay mo ang realidad. At saka ka lamang maituturing na nagkamit ng tunay na pagkaunawa at totoong tayog. Kailangan mong matagalan ang pagsusuri sa loob ng mahabang panahon at kailangan mong maisabuhay ang wangis na hinihingi ng Diyos. Hindi ito dapat maging pakitang tao lamang. Kailangan itong likas na dumaloy mula sa iyo. Saka ka lamang tunay na magtataglay ng realidad at saka ka lamang magkakamit ng buhay. Gaano man kabagsik ang hangin at mga alon, kung maaari kang manatiling nakatayo nang wala ni katiting na pagdududang pumapasok sa iyong isipan at maaari kang manindigan at manatiling malaya sa pagtanggi, kahit na wala nang iba pang natitira, ituturing kang mayroong totoong pagkaunawa at tunay na nagtataglay ng realidad. Ang mabubuting kawal ng kaharian ay hindi sinanay na maging isang grupo ng mga tao na kaya lamang magsalita tungkol sa realidad o magyabang. Sa halip, sinanay silang isabuhay ang mga salita ng Diyos sa lahat ng oras. Manatiling hindi sumusuko anumang mga dagok ang kinakaharap nila at patuloy na mamuhay alinsunod sa mga salita ng Diyos at huwag bumalik sa mundo. Ito ang realidad na sinasabi ng Diyos. Ito ang kinakailangan ng Diyos sa tao. Sa gayon, huwag isiping napakadali ng realidad na binabanggit ng Diyos. Ang kaliwanagan lamang mula sa banal na Espiritu ay hindi kapantay ng pagtataglay ng realidad. Hindi gayon ang tayog ng tao. Ito ang biyaya ng Diyos kung saan walang iniaambag ang tao. Bawat tao ay kailangang tiisin ang mga pagdurusa ni Pedro at higit pa rito, taglayin ang kaluwalhatian ni Pedro na kanilang isinasabuhay matapos nilang matamo ang gawain ng Diyos. Ito lamang ang matatawag na realidad. Naaayon man sa katotohanan ang kaalamang sinasabi mo ay lubhang nakasalalay sa kung ikaw ay may praktikal na karanasan doon. Kapag may katotohanan sa iyong karanasan, magiging praktikal at mahalaga ang iyong kaalaman. Sa pamamagitan ng iyong karanasan, magtatamo ka rin ng paghiwatig at kabatiran. Mapapalalim mo ang iyong kaalaman at madaragdagan ang iyong karunungan at sentido komon tungkol sa kung paano ka dapat kumilos. Ang kaalamang ipinapahayag ng mga taong walang taglay na katotohanan ay doktrina, gaano man iyon katayog. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring napakatalino pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa laman, ngunit hindi matukoy ang mga kaibhan pagdating sa mga espiritual na gawain. Iyan ay dahil ang gayong mga tao ay wala ni isang karanasan man lamang sa mga espiritual na bagay. Sila ang mga taong hindi naliliwanagan sa mga espiritual na gawain at hindi nauunawaan ang mga espiritual na bagay. Anumang uri ng kaalaman ang ipahayag mo, basta't tungkol iyon sa iyong pagkatao, iyon ay iyong personal na karanasan, iyong tunay na kaalaman.
ang tinatalakay ng mga taong nagsasalita lamang ng doktrina, yaong mga taong walang taglay na katotohanan ni realidad ay maaari ding tawaging kanilang pagkatao. Dahil nakarating sila sa kanilang doktrina sa pamamagitan lamang ng malalim na pagninilay-nilay at ito ang bunga ng kanilang malalim na pagbubulay-bulay. Subalit ito ay doktrina lamang, walang iba kundi imahinasyon. Ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos ay nakamumulat para sa akin. Labis kong hinangaan ang dalawang leader na yon dahil hindi ko nauunawaan kung ano ang doktrina at kung ano ang realidad. Nang makita ko kung gaano katayog ng kanilang naging pagbabahagi sa mga pagtitipon at na kaya nilang maglantad at magsuri ng katiwalian ng ibang tao, inakala kong taglay nila ang realidad ng katotohanan. Pero pagkatapos, natutuhan ko sa mga siping ito na ang pagbabahagi ng pag-unawa sa mga salita ng Diyos at pagsusuri sa ilang issue ay hindi pagtataglay ng realidad ng katotohanan. Ang pagkakaroon ng realidad ay tungkol sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, tapos ay pagtanggap at pagsasagawa sa mga yon. Pagpapasakop sa Diyos anumang pagsubok ang harapin nila, at pagkakaroon ng patotoo mula sa pagsasagawa ng katotohanan. Ang mga taong totoong may realidad ay tunay na nakauunawa sa sarili nilang tiwaling kalikasan at may personal na karanasan sa mga salita ng Diyos. Kaya nilang gamitin ang kanilang praktikal na mga karanasan para gabayan at tulungan ng mga kapatid na pumasok sa realidad ng mga salita ng Diyos. Yung mga may realidad ng katotohanan ay gumagawa ng mga bagay-bagay sa isang maprinsipyong paraan at gumagawa ng kanilang tungkulin ng tapat. Ano man ang sitwasyon na kanilang harapin, maitataguyod nila ang gawain ng iglesia at maisasagawa ang kanilang sariling tungkulin. Kadalasang matatas ang dalawang leader na yon sa kanilang pagbabahagi at tila kaya nilang lutasin ang mga problema ng ibang tao. Pero sa harap ng totoong mga issue, isinuko nila ang kanilang mga tungkulin para protektahan ang kanilang sariling mga interes. Nakita kong nagbabahagi lamang sila ng doktrina na ito ay hindi praktikal at bumagsak sila sa unang tikim ng realidad. Pinatunayan nun na hindi sila naghangad ng katotohanan at wala talaga silang taglay na realidad ng katotohanan. Gayon din, kapag tinutugunan nila ang mga problema ng ibang tao, ikinukumpara nila ang mga isyong yon sa kung ano ang sinasabi ng mga salita ng Diyos para matulungan ang mga ito sa pagkaunawa ng mga ito. Pero halos hindi sila nagsasabi ng kanilang sariling katiwalian at mga pagkukulang o nagsusuri ng kanilang sariling mga maling motibo. Bihira ko silang marinig na magsalita tungkol sa kanilang mga karanasan ng paghahanap at pagsasagawa ng katotohanan. Kadalasan ay nagmamataas sila basta-bastang sinusuri at kinokondena ang iba, na para bang hindi sila tiwaling mga tao, na para bang wala silang tiwaling mga disposisyon. Ang ilang kapatid ay napaluhan ng kanilang pagpuna at namuhay ng negatibo at may kahinaan. Natatakot na makita sila at napipigilan nila. Sa wakas, malinaw kong nakita na ang dalawang leader na yon ay hindi man lamang nakapaglutas ng mga problema gamit ang katotohanan. Gumamit lang sila ng mga hungkag na doktrina at umasa sa kanilang mga utak at karanasan sa gawain. Talagang hindi nila kayang lutasin ang aming mga issue sa pagpasok sa buhay. Noon ay wala akong pagkakilala. Pagkus ay sinamba at tiningala ko lang sila at kinaya ko pa nga ang kanilang estilo ng paggawa. Napakabulag ko. Nang makaranas ako ng mga paghihirap sa aking gawain, matapos yon, siniguro kong sumantig sa Diyos, umasa sa Kanya, at maghanap ng mga prinsipyo ng katotohanan. Sa sandaling panahon, may ilang gawaing hindi ko alam kung paano tatapusin, at may mga isyong hindi ko alam kung paano tutugunan.
Nagdasal ako at sumantik ng husto sa Diyos at naghanap at nagbahagi kasama ang aking mga kapatid. Ang ilan sa mga isyong yon ay nalutas sa ganoong paraan. Nakamit ko rin ang pagkaunawa sa ilang prinsipyo ng katotohanan at umusad ako ng kaunti sa aking gawain. Sa paglipas ng panahon, mas nagkaroon ako ng mas malaking tiwala sa aking tungkulin at umandad ako sa aking pagpasok sa buhay. Nakaramdam ako ng kasiyahan. Sa puntong ito, matindi kong naramdaman na ang pag-asa sa Diyos sa aking tungkulin ay ang tanging paraan para magkaroon ng daan pasulong. Kung gusto kong magawa ang aking tungkulin ng maayos at makamit ang katotohanan, hindi talaga ako maaaring mawalay sa patnubay ng Diyos. Salamat sa Diyos.